Muntik nang maabot ang langit at makupkup ka sa aking mga kamay. Yun, magandang araw. Napakagandang araw para ulit summer. Isa na namang episode, punong-puno ang araw. Meron tayong mga bagong show na screen test maya-maya, yung kay Ann at tungkol sa mga wellness, yung mga ganyan. Meron tayong filming din sa labas. Enjoy natin ang weather, no? At balik, edit, at sa huli ay barber. So, mahaba-haba. Ito na naman yung mga araw na medyo challenging, no? Nakakapagod pero okay lang. May guest tayo mamaya sa barbers. Isang mangingisda at kaibigan at dating kalaro ko sa Warzone. Yan. Enjoy kayo dyan at patuloy lang tayo. So today, pupunta tayo sa audio room kasi magre-record tayo ng voice-over para sa isang special mini documentary about sunset sa sa Oak Ridges. Gagamitin natin ang voice ni Miss Andrea Santos. I do have my mic. Nagwa-warm up na siya and meron siyang warm up na. Ramdam mo pa rin ang katahimikan, ang paghinga ng kalikasan. Ito ay ipopost natin tomorrow. Na-edit natin siya after nito. Ready na yung mga shot kasi sinut ko na last 2 weeks ago ba? Last week. Medyo warm yung weather so nagpunta ako sa Oak Ridges sa may Richmond Hill para kumuha ng mga sunset shots and panoorin nyo kasi maganda yung sunset doon. Sakto talagang kung saan ka nakatayo, saan ka nakatingin sa may bridge, sa harap mo mismo ang lulubog yung araw. Para ang saya na ikaw lang ang nakakaalam ng lihim na to. Ang lawa ay tahimik, napapalibutan ng mga puno, at perfect para sa isang quick escape. Kung gusto mo ng sandaling pahinga mula sa abala ng lungsod, ito ang tamang lugar para sa'yo. Ano yung mga iniisip mo nung nakita mo yung sunset? Iniisip ko na ilang minutes na lang pwede na akong umuwi kasi malamig. Medyo malamig ng araw nito. Clear skies, pero medyo malamig. Ayan, okay. Tingnan natin ang pag-voice over ni Miss Andrea Santos. Yung nakakakita ka ng ganda sa paligid mo, nagmamasid sa araw na lumulubog, at sometimes, kailangan mo rin talaga mag-reflect, pumunta sa isang lugar, at ma-appreciate kung ano yung ino-offer ng environment sa atin. And knowing dito sa Toronto, marami talagang mga hidden gems dito na hindi madalas na pupuntahan. So, ngayon, perfect, tamang-tama, summer na. Lahat ng tao is gusto nang lumabas. So, I think ito na talaga yung time for them to enjoy, to reflect, at ma-realize kung ano yung mga bagay na kailangan nilang malaman sa buhay. And isa ang nature sa way para ma-realize mo kung ano ba talaga dapat ang malaman mo in life. Sobrang lalim, pero that's true. Kasi ako, nature lover ako eh. So, every time na I travel, hindi ako makakamiss ng pagkakataon na hindi makapunta sa isang lugar na maganda. Tsaka, something na hindi ko nakikita everyday. Siyempre, kaya ka nga nag-travel para mapuntahan yung hindi madalas nga ang puntahan. And yun yung isa sa goal ko every time I travel. And itong pyesa ni Kuya Jeff na ginawa, hindi ko pa to actually napuntahan eh. Sabi niya sa Richmond Hill daw to. Sa My Lake Wilcox. So, hidden gem siya. Ngayon ko lang siya narinig. So, kung magka-time, baka pwede akong
magpunta doon, maglakad-lakad sa boardwalk kung may time. Kasi kahapon nag-snow, tapos ngayon umaraw. Weird! Sabi nga ni Rachel Zegler ng Snow White. Yeah. Kanina pala, nung nag-film kami nung piyesa ni Anjo, kasama si Jill, yung intern namin. Nag-aaral siya currently. And na-curious lang ako, ilan na rin yung mga nag-intern dito sa amin dito sa FTV, kung sa perspective niya, ano yung mapapayo niya kaya sa mga kapwa estudyante, lalo na yung nandito sa media, sa mga broadcast na program? Yung mapapayo ko, actually as early as like first year, maghanap na kayo kung saan kayo pwede mag-volunteer. Kasi most likely, i-require sa inyo yan ng mga prof nyo. Like, para at least magkaroon kayo ng hands-on experience sa broadcasting. Kahit sa campus nyo lang or anywhere nearby. Like, ako nga halimbawa, luckily nakakuha agad ako ng volunteer experience sa radio station namin sa campus dahil nga required pala siya eventually pagdating ng mga semesters nyo, ganun. It's better na kahit habang nag-aaral kayo, kasi hindi naman all the time na yung kung ano matutunan nyo sa classroom ay matututunan nyo agad-agad. Like once na mag-volunteer kayo sa anything related sa broadcasting, at least meron talaga kayong opportunities para makapanyo kung saan nyo talaga gusto. So ngayon, papunta kami sa on location. Naghahanap kami ng pag-filman ng aming short docu tungkol sa bakit nagkaka-election uli ang Canada. Parang gumagawa ako ng series na ganito na parang informational. Kasi nga, maraming tao na darating lang sa Canada. Usually pag college ka na dumating dito or nagtatrabaho ka na agad. 30 years ago nung halos dumating kami dito, si John Christian nun ang tao hindi as involved sa mga politics. Kung napansin ko parang everyday politics Ikaw lang naman talaga may control sa buhay mo. Like laging involved ang politician. Dinidivide tayong lahat. Dati walang masyadong division. Ngayon talagang obvious Tapos sa araw-araw nire-remind kayo. Yun lang. Hindi dapat everyday ang politics. Ang dami nang nagbago sa landscape ng production, content production, media, broadcast. And sa dami ng mga program sa mga colleges dito, university, alam natin yan, nung mga international student ay pang pathway, no? Sikat na sikat, ay yan ang isa sa mga pinaka-popular na mga course. Given na etong landscape na to, isa sa mga pinaka-nabago ng technology ng panahon, like paano nag-a-adjust yung curriculum ng mga school, or minsan feeling ko ay lang ba to, more on para sa enrollment, para sa pera. So gusto ko lang marinig yung perspective ng totoong estudyante. Ngayon kasi sa industry natin, parang pa-fast-paced talaga Parang kailangan talaga ma-evaluate mo kung ano talaga yung magiging ng patok para sa mga tao. Like, depende rin naman kung ano. Kasi aside from like topics, it just comes down to what type of medium sa tingin mo mas maiengganyo yung tao. It's just pivoting and adapting and utilizing kung ano yung mga materials or equipment na pwede mong gamitin. Kasi sa ngayon, katulad nga nito, nag-Osmo tayo. It's a good thing na meron tayong ganitong kinds of equipment para mas madali na nating na kahit saan, makakapag-film tayo. Kahit anong mangyari, kahit isang lingon lang, may interesting ka makikita At saka ngayon din, hindi lang TV, film yung nakikita nating accessible. Pati rin social media. Kaya nga, ni-utilize din natin yung social media, the internet, kasi yun na yung isa sa mga
successful online platforms na talagang mabilis yung pag-transmit or pag-address talaga sa mass media. May barber's cut ngayong gabi. And meron silang guest, so 4 na chair usually. Pag wala silang guest, 3 lang tsaka 3 camera. Pero ang ano kasi, kailangan ko kasi umalis na maaga ngayon. So walang may iwan tonight para mag-switch sa barbers. So ang gagawin na lang is iiwan sa wide shot na sisiguraduhin ko lang na tama na yung framing, yung mga ilaw bago sila sumalang para mas konti na lang yung i-adjust nila pagdating nila doon mamaya. So, pag gantong umiinit na naalala ko, marami yung mga kababayan natin dito sa Canada o saan man na bumabalik sa Pilipinas para magbakasyon. And naalala ko lang na huli sa amin, I guess, nakauwi ng mahaba-haba si Kyle. And 1 buwan din yata yun. So, kaya curious lang ako kung ano yung parang na-miss niya talaga, no? Or na-miss niya talaga sa Pilipinas. So, ang huli kong bisita sa Pilipinas ay nung October. Umuwi ako for a month. Bumisita lang ako sa family kasi yun nga, yung tatay ko may sakit and parang matagal na niya akong gustong pauwiin kasi alam mo naman pag ang parents natin pag medyo nagkakaedad na feeling nila hindi na tayo aabutan parate. And then medyo nangyari kasi siya doon sa lola ko. Yung lola ko, umuwi ako pre-pandemic. And naalala ko lang, nung pabalik na ako dito, sinabihan niya ako na baka hindi ko na siya abutan kung kailan man ako uwi next. I mean, sa kasamang palad, namatay siya during pandemic dahil sa COVID. So, sinabi ko pa nun sa lola ko, lola, next year uwi ako, 2020, kaso nga nag-pandemic. And then, katotoo nga, hindi na siya umabot. So, siguro yun din yung iniisip ng tatay ko with me, lalo na may sakit siya. So, pinush ko talaga na umuwi ng October. Very appreciative of the fact that you are sharing your time with us, and I am here. Here's to health with my dear friend, Anthony Pereira. Anthony, today I'm going to throw a couple of big topics at you, and I wanted you to enlighten me if they're actually related or 2 separate things. Immunity and healing. Kaninang umaga, nag-set up for Here's to Health Screen Test. Yung panibagong show ni Ate Ann. Yun nga, sinabi ni Kuya about wellness. And then, ano ba? Nag-edit ng Tita Salita. Mostly today, edit talaga. Tapos na yung shoot. And then, eto, ginagawa ko yung kay Ate Cherry, yung Thriving Canada. So, yung panibagong episode, marirelease siya on Monday next week. So, isa pala sa ginawa ko today is nag-voice over ako ng ginawang tula! Ginawang script ni Kuya Jeff. So, na-surprise nga ako kasi ang lalalim ng mga words na ginamit niya. Tapos sabi niya sa akin, hala, di niya daw pala binasa. So, kaya naman pala ang lalalim ng words. Thanks to AI daw. You know, the fact na mas malalim yung mga Tagalog ng AI kaysa sa atin ng mga Pilipino. Nakakahiya, di ba?